Okay, in relationship sa ating team, last Sunday about tahanan, our theme for this month ay continuation po noon. Okay? So, ang team po natin is, uwi ka na baby, di na kami galit sa'yo. Babe, uwi ka na. Hindi na kami galit. Okay? So, come back home. God is waiting for you. So, when we talk about home, we talk about God. Our home, God is our home. Di ba? Minsan sinasabi mo, ikaw ang aking tahanan. Di ba? Yung asawa mo o yung jowa mo. Pero, yung tahanan na yan, nag-iiba ng address yan eh. Si Lord, hindi. Si Lord ay, sabi niya sa Hebrews 13:8, I am the same yesterday, today, and forever. At sabi niya sa Malakay chapter 3, verse 6, sabi niya, I am God, I change not. Hindi ako nagbabago. So when we make God our home, lagi natin siyang matatagpuan dahil hindi siya nagpapalit ng address. Okay? Lagi natin siyang makikita dahil God is consistent. Hindi siya pabago-bago ng isip na okay ngayon, bukas bad trip. Walang ganun. So when God says, I'm waiting for you, you know where to find Him. And secondly, yung home na tinutukoy natin, this is the church. The congregation of God's people, the church. So yung uuwian mo, una si God, pangalawa, kung nasan yung mga anak niya, that's your home. Okay? So, maraming storya na aaralin tayo this month, but I will begin with the story of Ruth. Si Ruth at si Naomi, ang pagbabalik. Okay? So, ang pagbabalik. Si Ruth, kung hindi nyo pa nabasa tong librong ito, by this time, mabibigyan kayo ng idea what is the story behind. So, dito sa picture, ayan po, si Naomi, si Ruth, at yung isa kanyang manugang na bumalik sa kanyang bayan sa Moab, samantalang itong si Ruth ay susunod sa kanya. The background of the story is this. Ito po ay nasulat during the time of the Judges. Sa Bible po, may Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, Joshua. Ano susunod? Judges. Nung nawala na si Moses, nawala na rin si Joshua, yung sumunod na mga henerasyon ng mga Hudyo na lumabas sa Ehipto, hindi nakilala si Yahweh. Doon pumasok yung mga judges. Every time na sila'y gagawa ng kalokohan, ito yung cycle nila. Wala silang leader, gagawa sila ng kalokohan, parurusahan sila ng Diyos, magsisisi sila, then magpapadala ang Diyos ng leader, ng deliverer, na tinatawag na hukom o judge, and then ibibless uli sila ni Lord. So laging ganun, ikot-ikot. Paglipas ng 5 to 10 years, maximum of 15 to 20, backslide na naman sila, balik na naman sila sa kalokohan nila. Then, parurusahan na naman sila ni Lord, pasasakop na naman sila sa ibang bansa, then iiyak na naman sila, hihingi ng tulong, magsisisi, papadala na naman ng judge, ng leader, si Lord. So, ito yung aklat na nasulat yung Book of Ruth sa panahon ng Judges. Okay? Hindi natin alam kung alin doon. Kasi mayroong panahon ni Jephthah, may panahon ni Gideon, may panahon ni Samson, may panahon ng iba't iba pang mga leader doon. Meron ding panahon na ni Samuel, yun yung huling-huling judge. So, hindi natin alam kung saan doon. Pero within that span of time. So, the book shows that mother-in-law and daughter-in-law can love and live in harmony with each other. Kilala niyo si Pepe? Hindi si Pepe Smith, Pepe Pimentel. Wala, babata na mga nandito ma-attend. Umami na kayo? Anong sabi ni Pepe Pimentel? Paborito niya yung biyanan niya, di ba? Siya yung lagi nagpo-promote ng joke lang naman yon, alam ko. Yung problema sa biyanan, na ang manugang daw at biyanan ay mahirap magkasundo. Tama po ba yan? Alang sumasagot dito. Depende, pag ayaw namin sa manugang namin, talagang hindi kami makakasundo niyan, di ba? So, yun yung sinasabi ni Pepe. Pero dito, sa kwento dito, makikita mo na yung biyanan at yung manugang ay pwedeng mamuhay ng nagmamahalan to love and live in harmony sa isa't isa.
Dito ang kwentong ito. Then, sa kwentong ito, pinapakita din yung tinatawag na kinsman redeemer. Mamaya, explain ko yon. Dito rin, pinapakita yung, it connects the genealogy of Judah to David and Jesus. Kung saan galing si Jesus, di ba, ang sabi ng mga Hudyo, dapat ang Messiah, ang Kristo, ang tagapagligtas ay galing sa tribe of Judah. So, hindi nila tinanggap si Jesus na Messiah kasi galing siya ng Galilee. Ang Judah, dito banda sa may Jerusalem area, doon sa may Bethlehem, doon dapat manggagaling yung Kristo. By the way, yung Bethlehem, maliit na lugar lang yun. Nung nandun kami, ang Bethlehem may bakod. Ganyan kataas, mas mataas pa dyan. Nakakulong yung Bethlehem. Kasi ang nakatira doon, mga Palestinian. So paglabas namin ng Bethlehem, may gate. May mga sundalo ng mga Israelita. Chine-check yung passport. Kasi nasa loob ngayon ng Bethlehem, mga Palestinian. So chine-check yung passport namin kung saan nga pupunta. So mahigpit. Tapos ang taas ng bakod kasi pwede silang mag-itcha ng bomba palabas sa teritoryo ng Israel. So maliit lang itong Bethlehem na to. So supposed to be, sa Bethlehem lilitaw yung Kristo. So hindi alam ng mga pare na si Kristo, taga ron, si Jesus. So nireject nila. So yung background nito, nakakonect ito kay Jesus. The main characters is this. Yung tatay sa Elimelech, nang kahulugan ng pangalan niya ay My God is King. Ang ganda ng pangalan niya, yung declaration niya, ang Diyos ang aking hari, pero hindi niya pinakatawanan. Ang ganda ng pangalan pero sa buhay niya hindi nakita na ang Diyos na ito ay hari talaga. Parang siya yung hari naghari-harian siya, nagdesisyon siya, nagbida-bida ba? Bida-bida Dinesisyonan yung pamilya, walang tanong-tanong sa Diyos. Kaya sa kwentong ito, nagkagulo-gulo ang buhay nila. Si Naomi, yung kanyang asawa, na napakaganda rin ng pangalan, pleasant, delightful, lovely. Pero kung mababasa niyo sa kwento, panay duda ang pinagagawa niya. Kaya nga ang pangalan ng kwento, ng aklat, ay hindi Naomi, kundi Ruth. Dahil ang bida talaga rito, si Ruth. Okay? Then, itong Elimelech na tatay at si Naomi na nanay, may anak. Ang pangalan ay Malon at saka Chilion. Na ibig sabihin ay sickness at yung isa wasting, pahina ng pahina. Hindi ko alam bakit ang gaganda ng pangalan nila, pinangalan naman nila sa anak nila ay papangit. Kaya kayo pag magpapangalan sa anak nyo, huwag nyong tsambahan Kailangan alam nyo kung anong meaning. Yung iba kasi papangalan sa anak, Jabez. Ay, biblical yun. O kaya lang, ano yung meaning ng Jabez? Pinanganak sa pighati. Kalungkutan at paghihirap. Uy, pighati! Ang ibig sabihin ng Jabez, pighati. Kaya pag tinawag ka ng teacher mo, pighati! Present, ma'am. Pighati. O yung iba naman, ang pangalan ay Jacob. Ang Jacob ay mandurugas. Ang meaning ng Jacob ay mandurugas. Di bali, biblical naman. Diablos. Biblical din yun. Diablos. Alamin nyo kung anong meaning ng pangalan bago nyo ibigay. Okay? Dahil sa kwentong ito, yung Malon at yung Chilion talagang nangyari sa kanila. And then Ruth, ibig sabihin friend, si Boaz, strength. These are the main characters. Verse 2, sabi dito sa Ruth chapter 1, verse 2, the name of the man was Elimelech. And the name of his wife, Naomi. And the names of his two sons were Malon and Chilion. Yun na nga, binigay ko na yung definition, yung meaning ng kanilang mga pangalan. They were Ephratites from Bethlehem. Taga Bethlehem sila in Judah. They went into the country of Moab and remained there. So ito po yung kwento. Verse 1, balik tayo. Verse 1. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. Nung panahon na yung mga hukom ay sila yung namumuno, nagkaroon ng tagutom. Pag binasa niyo yung Book of Judges, mostly ang parusa ng Diyos sa kanila, pag nagpasaway sila, pinapasakop sila sa ibang bansa. But this time, hindi sila sinakop. Hindi yun ang issue. Hindi yun ang problema. Ang problema ay nagkaroon lamang ng tagutom sa lupain. At pag sinabing nagkaroon ng tagutom sa Bible,
kadalasan malawak yung scope, yung area. So, pwedeng hindi ito parusa ng Diyos sa kanila dahil walang binanggit na sinakop sila ng ibang bansa. Pwedeng ito ay normal lang na dumating sa isang lugar, sa isang area, sa isang region na nagkaroon ng El Nino. Mainit, di ba? So, and a man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab. He and his wife and his 2 sons. Ito na nga sila, Elimelech. Nung nagkaroon ng famine, agad-agad nag-isip ng solusyon itong si Elimelech, siguro kasama yung asawa niyang si Naomi, na, teka lang, may tagutom dito, abroad tayo. Mahirap sa Pilipinas, mag-abroad tayo. Nag-abroad sila sa Moab. Nagpunta na ibang bansa. Sabagay, yung Moab naman, ibang bansa yan, kaya lang tatawid lang sila ng Jordan. Kunyari, ito yung Bethlehem. Ito yung Bethlehem. Okay? May Jordan River dito. Templo dito. Jordan River banda dyan. Doon sa kabila yung Moab. Sa kabila. Yun yung Jordan ngayon. So, yun lang, malapit lang naman, pero you need to go across. So, kailangan mo magbiyahe pa rin. Mag-abroad talaga. So, ngayon, dito, may kita natin, kung hindi ito parusa ng Diyos, so therefore, normal na dumadating sa buhay ng tao ang mga problema at mga pagsubok. Normal. Kahit Kristiyano ka pa, kahit nasa tahanan ka pa ng Diyos, kahit anak ka pa ng Diyos, may darating pa rin na mga bagay na hindi magaganda sa buhay natin. Kaya wag mong tatanungin, bakit kung kailan naging Christian ako, parang lalong lumala buhay ko. The truth is not. Malala na buhay mo noon pa. Okay? Pag naging Christian ka at di ka sumunod, lalong lumalala. Kasi pag Christian ka, kailangan mong sumunod sa salita ng Diyos para umayos ang buhay mo. Ngayon, in the case naman ng mga taong sumusunod na rin kay Lord, pero may pagsubok pa rin, that's part of chastening, that's part of molding. Pag tayo po ay gusto ni Lord na maging kagaya, the goal of Christianity and discipleship, by the way, is to become like Jesus. To become like Jesus. At hindi ka magiging like Jesus sa ugali mo, sa prinsipyo mo, sa buhay mo, kung hindi ka dadaan sa dinaanan ni Jesus. Si Jesus, pinanganak na mahirap. Pinagbuntis ni Maria, panganay siya, nagkaroon pa siya ng mga kapatid, siya yung kuya, namatay si Jose, yung business nilang carpentry business, tinuloy niya, binuhay niya yung pamilya niya. And then, edad 30, nag-ministry na siya. Iniwan niya yung pamilya niya, galit yung mga kapatid sa kanya. Hindi naniniwala kay Jesus. So, yung pinagdaanan ni Jesus and then, binugbog, pinatay, grabe yung hirap niya. So tayo, mga kapatid, tayong mga Kristiyano, we are not immune sa mga problema. Dito, nagkaroon ng problema. Ang problema, calamity, nagkakaroon ng famine. So, ang ginawa nitong pamilyang ito, takas. Takas agad. Yan ang tanong. Alam ba ng Diyos na magkakaroon ng famine? Hello? Sa inyo, alam ba ng Diyos na magkakaroon ng taghirap? Alam ba ng Diyos na darating yung kagipitan sa buhay natin, sa business natin? O, alam pala eh. Ba't tumangal ka? Yun nga alam niya tapos wala siyang ginawa eh. Yung mga disciple nung bumiyahe sa dagat, actually, Galilee, Sea of Galilee is a big lake. Biglang dumating yung bagyo. Alam niyo yan, yung kwento? Mark chapter 4. And then, nung dumating yung bagyo, sabi ng mga alagad, Lord, di ka ba nagmamalasakit? Lulubog na yung bangka. Wala ka bang pake? Mamamatay na tayo. Si Jesus nakahiga doon sa dulo ng bangka, nakaganon yung mata. Oh. Tinitingnan yung mga alagad kung ano magiging reaction pag sila'y dumadaan sa pagsubok. Pag sila'y dumadaan sa bagyo, tinitingnan ni Jesus, ano kayang natutunan nito sa Bible study niyan? Ano kayang natutunan nito tuwing umaattend ng Sunday? Maa-apply kaya niya yung natutunan niya o matataranta to at mawawala lahat yung inaral, masasayang. Nung tinitingnan ni Jesus, Lord, natataranta sila eh, nagsisigawan ha. Magagaling na swimmer to, mangingisda lahat to eh. Si Jesus, karpentero, ito, fisherman. So nung nagtatarantahan na sila,
Si Jesus bumangon. Hindi gumising, bumangon at nirebuke yung wind. Sabi niya dun sa bagyo at sa hangin, sa alon, tumahimik ka at biglang tumahimik. Alam ni Lord na darating yung bagyo sa buhay natin. Hindi niya yon pipigilan. Kasi bahagi yan ng development mo bilang Christian. Nag-grow tayo, tumitibay tayo sa adversity. Nag-grow tayo, tumitibay tayo sa testing, sa trials. Kung walang testing, walang testimony. Walang trials, walang tagumpay. Walang laban, walang victory. Kaya yung mga angal ng angal sa pagsubok, sa problema, hindi talaga pumapasa. Sabi mo sa katabi mo, hindi pumapasa. At alam niyo sa school, pag di pumasa, anong ginagawa? Ha? Repeat again. Repeat again. Kaya magtataka ka, bakit ang tagal siya okay na? Eh, tagal mo pumasa eh. Sabi mo sa katabi mo, pumasa ka na kaya? Para matapos na yan. Para iba naman. Eh, 1 plus 1 di mo mapasa eh, 2 plus 2 pa. Sabi mo sa katabi mo, ipasa mo yan. Alam ng Diyos na daraan tayo sa problema. At ang Diyos hindi natataranta. Alam niya ang gagawin niya. Hindi siya nagulat, uy, may bagyo. Hindi, alam niya yan. At kung alam niya na dadaan ka sa problema, alam niya na dadaan ka sa pagsubok, alam din niya kung paano ka ilalabas dyan. Hindi nagugulat ang Diyos. Alam niya from beginning to end. Alam niya yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, relax ka lang. Sa bawat calamity, there is an opportunity. Yung hirap na dumating sa bansa nila o doon sa lugar nila, pwedeng maging oportunidad yon basta marunong ka lang dumiskarte. Kung nagkaroon ng tagutom, anong pwede mong gawin? Nung nagkaroon ng pandemic, ano nangyari? Hindi tayo makalabas. Sino yung mga yumaman? Di ba? Si Elon Musk kasi lahat nakamas eh. Joke lang. Di ba yung online selling at saka yung food delivery? Di ba? Lahat ng food panda biglang naglabasan yan. Dahil sa calamity, itong mga taong ito nakahanap ng opportunity. Lahat ng calamity, sa iba, problema. Sa iba, opportunity yan. Alin ka doon? May problema tayo. Ang problem ay opportunity sa mga positibong mag-isip, sa mga dumidiskarte. Pero ang calamity sa walang faith at walang diskarte, calamity talaga. May isang kwento, mga salesman ng sapatos, pinadala sila sa iba't ibang lugar. Yung isang salesman napunta sa isang isla na medyo mahirap yung isla na yon. Pagpunta niya doon, sabi niya doon sa boss niya, boss, yung mga tao doon hindi nagchichinelas, hindi nagsasapatos eh. Wala, hindi tayo kikita ron. So umalis siya. Pinasa sa isang salesman. Sabi niya, hindi, mas maganda nga doon. Malaking market. Malaking market natin. So yung isang salesman pumunta doon sa island dahil lahat walang sapatos, lahat yon nabentahan niya ng sapatos. Calamity is opportunity. Yung paghihirap mo, hindi yan kawalan ng pag-asa, kundi yan ay paraan. Mag-isip ka lang at dumiskarte. Paano ka aasenso? So during the pandemic, yun yung nangyari. Sabi dito, they ran away from the problem. Ang solusyon nila sa problema ng tagutom sa kalamidad, tumakas. Ganyan, maraming tao, pag nakagawa ng problema at may problema na, ayawan na. Tago na tayo. Takas na tayo. Sabi dito sa verse 1, they went to sojourn in the country of Moab. The word sojourn is to stay temporarily. Magstay ng pansamantala. Pero sa kwento, yung pansamantala naging pansamantagal. Saglit lang sana sila dahil may problema. Iwas muna tayo sa problema. Pero tumagal sila doon ng 10 taon. So their solution to the problem is sojourn, to stay temporarily sa Moab. Takasan yung problema. Di ba yung iba, pag wala nang matakasan, magpakamatay na lang tayo. Akala mo nakatakas ka, susundan ka pa rin doon.
Pag punta mo sa impyerno, uy, nandito ka pa rin. Yes, friendship tayo. Pag nagpakamatay ka sa impyerno ka at ang problema mo, inintay ka doon. Mas malaki pa problema mo. Dahil kebab ka doon, non-stop. Kaya never sabi, pakamatay na lang tayo para matapos. Hindi, nagsisimula pa yung worst. Sabi mo, nagsisimula yung worst. Kaya wag papasok sa kokote mo yan. Hindi dyan nagtatapos. Yung maliit mong problema habang buhay ka, pag namatay ka, nagpakamatay ka, lalaki yan 100 times. Kaya dito, tumakas sila. Nasolusyonan ba? Hindi. Ang problemang tinatakasan, lalong lumalaki. Yung pansamantala nila, naging pansamantagal. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi solusyon ang pagtakas sa problema. Sige, sabi mo sa katabi mo, huwag mong takasan ang problema mo. Harapin mo. All the problems in the world, you can face it. Except the problem is your face. Joke. Lahat yan, lahat. Lahat. Okay? Kaya sabi mo, huwag kang tatakas. Sabi dito sa verse 1 pa rin, a man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab. Tingnan nyo ha, galing sila sa Bethlehem. Bethlehem means house of bread o house of food, house of God. Ngayon, nandun ka na sa house of food, sa house of bread, sa house of God. Iniwan mo at pumunta ka sa house ng kaaway. Moab is the enemy's territory. Kalaban nila to. Pag binalikan niyo yung Book of Numbers, yung hari ng Moab, hinair si Balaam para sumpain ang Israel paglabas ng Egypt. Si King Balak. Nung hindi magtagumpay dahil tuwing susumpain, binibless ni Yahweh, ni Lord. Ang ginawa nitong prophet na to na taga Mesopotamia, tinuruan yung hari na ganito na lang, i-seduce nyo yung mga lalaki ng Israel. Pag sila ay sumama sa idolatrous worship and immorality, matatalo sila. Ang daming namatay doon. So kalaban nila itong Moab. Itong ginawa nito, itong mag-asawang ito, they compromise their faith because of blessing. Kasi wala nang blessing sa Bethlehem eh. Doon na lang tayo sa teritoryo ng kaaway. Kahit kaaway natin yan, kahit sa demonyo yan, sige, basta may blessing. Ang habol nitong mga taong ito, blessing lang, hindi si Lord. Tanungin mo yung katabi mo, anong habol mo? Si Lord o blessing lang? Na pag wala na yung blessing, parang gusto mo nang iwanan si Lord. Iniwanan nila si Lord eh. Iniwanan ng Bethlehem, house of bread. Nasubukan niya nang pumunta sa isang bakery at sinabi, wala kaming tinapay ngayon. NFA, National Food Authority, walang pagkain dito, walang bigas. Nasubukan niya ng gayon? In case may nangyari, walang pandesal ngayon, walang tasting ngayon sa bakery. Sa palagay niyo, bukas o sa makalawa, wala pa rin? Magkakaroon yun kasi house of bread yan eh, bakery yan eh. NFA yan, hindi pwedeng mawalan yan ng pangmatagalan. Sila, iwas pusoy. Ayaw mahirapan, alis agad. Hindi mo naisip, di nila naisip na house of bread yan, kung wala man ngayon, magkakaroon pa rin yan ulit. House of food yan eh, NFA yan. House of God yan. Kung mawalan man ngayon dahil sa pagsubok, huwag kang aalis dyan, darating din yung blessing dyan. Hindi yung takas ka kagad. Hindi ako against sa pag-abroad. Dito, nag-abroad sila, wala namang sinabi si Lord. Nagkahirap-hirap buhay nila. Kung ikaw mag-abroad, siguraduhin mo may sinabi si Lord na mag-abroad ka. Dahil kung wala, marami nag-abroad na hindi naman umasenso sa buhay, kundi nasira pa ang buhay at pamilya. Kaya yung pag-abroad ay hindi solusyon. Nung ako ay nagtayo ng church sa Aklan, sa Kalibo, actually sa Malinaw na malabo. Pinapunta ako doon, may nag-request ng pastor, ang miyembro pala doon ay parang dito lang din, higit 10, 15, 20. Tapos yung nag-request ay medyo kakaiba yung ugali. Doon ako nakitira. Tapos habang kumakain ako nakatitig. Para ba ang dami na sinusubo mo ha? Tama na. Tapos gigising ako alas 4 ay katutulog ko pa lang na alas 3. Sakit sa ulo ng buhay ko doon. And then sabi niya, ba't ka nandito? Walang pera dito sa Aklan. Doon ka na lang sa Hong Kong, sa Singapore. Yung mga kasama mong pastor nandun doon. Doon may pera kasi galing siya Hong Kong. Sabi ko, una, hindi ako naglilingkod sa Diyos dahil sa pera. Pangalawa, sabi ko, kahit saan ako magpunta, kung gusto akong pagpalain ng Diyos, kaya niya.
Kaya niya. Hindi ko kailangan mag-abroad sa Singapore, mag-abroad sa Hong Kong, doon magpastor, mag-missionary para i-bless. Dahil kung saan may langit, may Diyos. At kung saan may Diyos, kaya niya ako i-bless. Doon sa Aklano, 1 year, nung natayo yung church, 100 plus kami. Kami lang yung church na nakakompleto within 1 year at pinakamarami. Yung mga miyembro ko, pinagpapala, mga mahihirap, bigla na lang naghihimala si Lord sa mga negosyo nila. And then, pagkatapos namin pumunta na Aklan, na mahirap ang lugar, punta kami na India, another mahirap na lugar. Kung saan mahirap, doon kami pinagpapala ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi nalilimitahan sa ekonomiya ng mundo, mayaman ang Diyos natin kahit mahirap ang bansa. Amen? Kaya, pamin lang yan eh. Problema lang yan. Ba't ka tatakas? Unless sabihin ni Lord, alis ka na dyan. Eh wala namang sinabi, umalis. Pumunta sa teritoryo ng kaaway, nagkagulo-gulo tuloy ang buhay. Nag-compromise sila sa kanilang faith dahil sa blessing. Tandaan nyo, ang blessing susunod kung susunod ka kay Lord. Sabi dito sa verse 21, I went away full, and the Lord has brought me back empty. Ito yung umuwi na siya, pabalik ng Bethlehem. Nung umalis sila ng Bethlehem, hindi naman sila naghihirap eh. May pera pa sila eh. Sabi dito, I went away full. Nung silang mag-asawa ay umalis ng Bethlehem, merong silang pera. Maganda yung kabuhayan nila. Kaya lang parang ayaw nilang mabawasan, ayaw nilang mahirapan, ayaw nilang masaktan. They ran away from Bethlehem to Moab full. Hindi sila naghihirap. Ang ayaw makaranas ng hirap, lalong naghihirap. Sabihin mo, lalong naghihirap. Ayoko mahirapan, lalo kang maghihirap. Dahil ang daan tungo sa pag-unlad at tagumpay ay mahirap talaga. Yung lahat ng taong handang mahirapan, umuunlad. Lagi ko kinikwento rito, lalo na dito sa Pilipinas, pag bumabiyahe kami sa magagandang lugar, 4 na oras, 5 oras, El Nido, 5 hours from Puerto Princesa to El Nido, Coron, babiyahe pa uli kami, Bantayan, another 4 hours. So lahat ng pinupuntahan namin dito sa Pilipinas, magaganda, pero ang hirap puntahan. Lalo na sa abroad. Punta kami Maldives, ilang oras ang biyahe dun. Sakit sa binti. Di ba? So lahat ng magandang puntahan, mahirap puntahan. Lahat ng magandang marating, mahirap marating. Kung ayaw mo mahirapan, wala kang mararating. Sabihin sa katabi mo, kung ayaw mo mahirapan, wala kang mararating. Dahil ang papunta sa tagumpay at pagunlad, mahirap. Dapat handa kang mahirapan. Hindi yung pag nahihirapan ka na, ayoko na, tama na. Kaya wala kang nararating eh. Yung exam, di mo pinapasa, ulit. Ito na naman, parehas pa rin, ulit. Bakit? Pumasa ka ba noong nakaraan? Hindi. Hindi. Ba't sila pumasa? Pumasa sila, ikaw hindi. Sabi mo sa katabi mo, ipasa mo na kasi. Para wala nang ulitan. Okay? The shortest way sa mga pagsubok at mahihirap na sitwasyon is to go through the storm. Itong mga agila, ayon sa pag-aaral, they are the only birds na pag dumating yung bagyong malakas, sinasalubong nila. Sinasalubong nila yung bagyo. At yung hangin na umiikot sa paligid ng bagyo, nagpo-propel sa agila para makalagpas sila doon sa ulap na sa ordinaryong araw na smooth ang paligid at mundo nila, hindi nila kayang makarating doon. Dahil kailangan ng momentum, kailangan ng buga ng hangin ng malakas. Pero pag may bagyo, lilipad silang ganun. Pag ikot ng bagyo, nasa taas sila ng bagyo, nasa ilalim ang bagyo, nasa ibabaw sila. Itong agila, sumasalubong sa bagyo para umangat. Pag hindi ka marunong sumalubong sa bagyo, hindi ka aangat. Kaya yung saktabi mo, hindi ka aangat. Salubungin ng bagyo. This is the shortest way. Itong bison, ito yung hayop na pag umulan ng snow, may bagyo ng snow, dito galing ang snow. Yung ibang hayop, kagaya ng agila, yung ibang hayop tatago pag may bagyo. Nagmamigrate na yan kung saan-saan.
Pero agila sa lubong. Itong bison, ganun din. Pag dumating yung snow, yung bagyo, nagtatakbuhan na sa mga lungga, yung mga hayop. Pero ito, sinasalubong niya ang bagyo, ang snow. Bakit? This is the shortest way. Pag dito ka tumakbo, ano mangyayari? Di sumasabay ka sa bagyo, papunta doon bagyo, di ang tagal. Hello? Common sense. Pag pumasok ka dito sa bagyo, lilipas din yan. Sinalubong mo, pagdating doon, wala nang bagyo, nandun na. Eh kung sumabay ka sa bagyo, buhay mo, buong buhay mo, binabagyo. Hello? Sabi mo sa katabi mo, salubungin mo. Huwag ka madrama. Huwag ka madrama sa buhay, huwag ka mahina. Itong mga to, si Elimelech, si Naomi, ayaw eh. Sabi mo sa katabi mo, maging agila ka. Maging bison ka. Hindi mo kailangang tumagal ang paghihirap mo. Hindi mo kailangang tumagal ang problema mo. Ikaw ang nagpapatagal. Dadating yan. Dadating talaga yan. Inaalaw ni Lord yan para ka tumibay. Pero ang nagpapatagal niyan, ikaw, hindi si Lord. Hindi ka pumapasay. Ano exam mo? 1 plus 1 pa rin. Bakit? Nakakaapat na 1 plus 1 ka na eh. Kasi ang sagot ko lagi 11 eh. Hindi pumapasa eh. Pumasa ka na kapatid. So itong mga to, nang lumabas sila ng Bethlehem, maraming bit-bit. They are full. Pero nung pag-uwi, wala na yung mga anak niya, wala na yung asawa niya, wala na yung mga alaga niya, buti na lang may manugang na sumama. So paglabas nila dito, sabi dito sa 3-5, but Elimelech, the husband of Naomi, died. And she was left with her 2 sons. These took Moabite wives. The name of the one was Orpah, and the name of the other, Ruth. They lived there about 10 years. The original plan is to sojourn, saglit lang, pansamantala. Pero tumagal ng 10 taon. 10 taon tumagal. At ang sabi rito, they lived there about 10 years and both Mahlon and Chilion died. Sa span ng 10 taon namatay yung asawa niya, si Elimelech. And then namatay yung 2 niyang anak. 10 years. Kung ikaw ito, ano kayang pakiramdam mo? Tapos, hindi sila inutusan ni Lord na umalis ng Bethlehem, ang sinisisi niya si Lord. Diba? Hindi ka susunod sa Bible, hindi ka susunod sa prinsipyo ng salita ng Diyos, tapos pag nagkanda hirap-hirap ka, kasi naging Christian ako eh. Ba't pag naging demonyo ka ba, gaganda buhay mo? Ha? Nag-Bible kasi ako eh, ba't pag Quran ba binasa mo, gaganda buhay mo? Bakit mo sinisisi ang Panginoon sa kasalanang ikaw may kagagawan? Sila may kagagawan eh. Hindi sila inutusang lumabas. Umalis silang kusa. Iwas pusoy. Ayaw mahirapan. Ayaw dumaan sa pagsubok. So namatay yung asawa, namatay yung mga anak. And the woman was left without her 2 sons and her husband. Within 10 years. Sabi dito, their 10 years in Moab is worse than the short famine in Bethlehem in the house of God. Yung 10 taon nila sa Moab, mas malala. Kung hindi kaya sila umalis doon sa Bethlehem, ano kaya nangyari? Namatay kaya sila sa gutom? At the end of the story, alam natin, pinagpala ang Bethlehem. Dito, tuloy natin. So nung nakita ni Naomi, nahirap na ang buhay niya at wala asawa, wala yung 2 anak, sabi niya, uuwi na ako sa Bethlehem. Babalik na ako sa Bethlehem. Then she arose with her daughters-in-law to return from the country of Moab, for she had heard in the fields of Moab that the Lord has visited His people and given them food. Nabalitaan niya na yung lugar na iniwanan niya ay pinagpapala ng Diyos at binigyan ng pagkain, ng blessing ni Lord yung kanyang lugar. So ang sabi niya, babalik ako doon. So she set out from the place where she was with her 2 daughters-in-law, and they went on the way to return to the land of Judah. So nagbiyahe na sila, papunta na sila doon sa Judah, sa Bethlehem. Ngayon, ang sabi niya doon sa mga manugang niya, bumalik na kayo sa inyong pamilya. Bumalik na kayo sa inyong bayan. Kasi
anong silbi na sumama kayo sa akin? Wala na akong maibibigay na anak. May kultura kasi sa Israel na pag yung babae, namatay yung mister niya, kailangan yung kapatid ang sasalo. Para yung pangalan nung namatay may pagpatuloy. Ang sabi ni Naomi, wala na akong anak. At kung sakaling matanda na ako, hindi na ako makakapag-asawa. Kung sakali man, hihintayin niyo ba lumaki anak ko? Hindi, umuwi na kayo. Maghanap na kayo ng mapapangasawa niyo sa Moab. So yung isa, umuwi, pero itong si Ruth na natili. Sabi dito, Ruth said, "Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go. And where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God." Ito po ay famous na mga statement. Where you die, I will die, and there will I be buried. May the Lord do so to me, and more also, if anything but death parts me from you. Ang sabi ni Ruth sa kanya, your God will be my God, your people will be my people. Where you stay, I'll stay. Where you go, I'll go. So ibig sabihin, iniiwan ni Ruth yung kanyang pagsamba kay Molek at sa ibang Diyos-Diyosan at pinili niya yung Diyos ng Israel. Pinagpalit niya yung relihiyon niya sa Diyos ng Israel. So na-convert siya. So ngayon, pag uwi nila, this is the correct decision that everyone must do. Yung bumalik ka sa tama. Bumalik ka kay Lord, bumalik ka sa tahanan ng Diyos. So she come back home bitter. Di ba? Naomi is pleasant, lovely, pero ang sabi niya dito, and when Naomi saw that she was determined to go with her, si Ruth yun, she said no more. So the two of them went on until they came to Bethlehem. And when they came to Bethlehem, the whole town was stirred because of them. And the women said, si Naomi ba yan? Ang ganda niya nung umalis, ang dami niyang bitbit, dami niyang alahas nung umalis. Ba't kanya itsura niyan ngayon? Mukha ng tuyot na ampalaya. Pag ikaw nawala sa isang lugar niyo, tapos pagbalik mo big time ka, ay ba usapan yan? Si ano ba yan? Bisa naaalala ko, sino may kasama ko, si Gabi. Daan kami ng Project 4 kung saan kami nagrarayot noon. Naisip ko lang, pag nakita ko yung mga katropa ko dito noon, tapos naka-MUX, kaya lang wala na kasi doon sila. Out na, tanggal na lahat. Pag ikaw pumunta sa isang lugar at pagdating mong ganun, iba na itsura mo, big time ka na, iba yung dating, di ba? Uy, ano nangyari? Pero ito kabaligtaran. Big time ka na umalis. Full. Mayaman ka eh. Pagdating mo, purdoy ka, baliktad. Kung kailan ka nag-abroad, tsaka naghirap. Baliktad. So, nagkagulo ang Bethlehem o nagkaroon ng mga usap-usapan. Uy, si Naomi ba yan? And then, sabi niya dito, she said to them, "Do not call me Naomi, call me Mara. For the Almighty has dealt very bitterly with me." Nasisi pa ang Diyos. Mga kapatid, huwag niyo sisiyan ng Diyos sa ating kapalpakan. Walang pinlanong masama ang Diyos sa atin, kaya tayo napapahamak dahil sa ating kagagawan. Pag matigas ang ulo natin at ayaw natin sumunod sa tinuturo ng Bible, pag pangit ang nangyari, kasalanan mo yan, hindi yan kasalanan ni Lord. Huwag na huwag nating sisihin ang Diyos kahit kailan. Walang pinlanong pangit ang Diyos sa buhay mo. Kung dumating yung punto, pinadaan ka sa problema at pagsubok nang wala kang maling ginawa, sa dulo niyan, happy pa rin ang ending. God is a God of happy ending. Amen? God is faithful. So ang sabi niya, si Lord kasi. Teka lang, walang kinalaman ng Diyos dito. Decision niyo to eh. So, wag niyo na akong tawaging Naomi, Mara na, kasi malungkot ang buhay ko, bitter. I went away full and the Lord has brought me back empty. Si Lord lagi nasisisi. Ako ang natutunan ko sa buhay, wag sisihin ng Diyos. Dahil kagagawan ko to. Okay? Kagagawan ko to. Kung meron mang pinaalaw ang Diyos, alam ko magandang kahihinatnan nito. So why call me Naomi when the Lord has testified against me and the Almighty has brought calamity on me? Sa Old Testament, yung theology ng mga tao sa lumang tipan, medyo kapos, hindi pa develop. Every time na may mangyaring maganda, ino-honor nila si Lord ang gumawa nun. Pero pati pangit kay Lord nila binibintang. Pati sa Book of Job, no? Pero alam natin, in the New Testament context, all good things comes from God. Pag bad things, hindi kay God. Sa demonyo galing yan. Okay? So pag-uwi nila,
Doon pa lang sa desisyong pag-uwi, nagsimula na yung blessing sa kanila. So Naomi returned and Ruth, the Moabite, her daughter-in-law, with her. So pagbalik nila doon, sabi dito, they came to Bethlehem at the beginning of the barley harvest. Sa simula pa lang, nagsisimula na yung anihan, sakto yung kanilang pagdating. Now, Naomi had relative of her husband, a worthy man of the clan of Elimelech. Eto, merong kamag-anak yung asawa ni Naomi na ang pangalan ay Boaz. Pagdating nila doon, itong Boaz, within 10 years, long years, na wala sila, sa gitna ng famine, itong si Boaz ay pinagpala. Ang sabi ng Bible, even in the midst of famine, I can bless you. Even in the midst of famine, you can enjoy plenty. Sa Aklan, mahirap, pero pinagpala kami. Sa India, mahirap, 4 years kami almost, pinagpala kami. Bagong labas ng laptop, binigyan kami. Libre. Binigyan ako ng malaking motor para pang-follow up. Libre. Mahirap yung lugar. Kung saan mahirap yung lugar, kaya kang pagpalain ng Diyos. Even in the midst of famine, God's people will enjoy plenty. Pangako ng Bible yan. Amen? Naniniwala ka ba? Sila hindi. So ngayon, nung naiwan sa Bethlehem, itong si Boaz, sa famine, umunlad, pinagpala. At pagdating nila doon, dumating sila doon sa Bethlehem, isa sa pinakamalaking plantation ng barley ay kay Boaz. And then, ito ngayong si Ruth, na byuda, pulubi. Pulubi ang dating nila, silang magbiyanan. Pulubi. Ang trabaho ng pulubi sa Israel, pag-anihan, yung mga nalalaglag, pinakita ito sa TV Patrol, yung matanda na nag-aano doon sa highway, yung mga natirang palay, nilalagay sa balde. Yun, trabaho ng pulubi sa Israel yon. Ito trabaho ni Ruth. Sabi ni Ruth sa kanyang biyanan, mamamalimos ako ng mga patak-patak na mga grain. So kinuha niya yung mga grain na yon, yung inuwi niya para may makain silang magbiyanan. At nung nakita ni Boaz, sino yan? Sabi niya, kinuwento nila. Kasi kilala nung buong Bethlehem kung ano yung ugali ni Ruth, na kung paano niya iniwan yung Diyos nila sa Moab at sumama sa kanyang biyanan na walang kapera-pera, purdoy. Hindi niya iniwan sa hirap yung kanyang biyanan. So ang sabi ni Boaz, laglagan niyo pa ng maraming grain. Huwag niyong pahirapan. At unti-unti yung promotion ni Ruth mula sa pulubi na nandadampot ng mga nalalaglag, dinadampot niya ngayon, hindi na nalalaglag buo. And later on, sabi ni Boaz, yung mga katulong ko, yung mga tauhan ko, sumabay kang kumain, sumama ka sa kanila, huwag kang aalis dito. So from pulubi, naging tauhan, ending, naging asawa. Naging asawa. So hindi ko pwedeng basahin isa-isa dahil medyo matatagalan tayo. Sino-shortcut ko na lang. Sabi dito sa Jeremiah 31 verse 16 to 17. This is what the Lord says, restrain your voice from weeping and your eyes from tears, for your work will be rewarded, declares the Lord. Ikaw na nagtitiis ng hirap, ikaw na sumasalubong sa bagyo at hindi tumatakas, dahil alam mo, nandun si Lord, di ka iiwan, di ka pababayaan, darating yung panahon, kung gaano kahaba ang paghihirap mo, ganun din naman, ang paghihirap mo ganito, ang blessing mo mula doon hanggang dito. Laging mas malaki ang blessing sa paghihirap. Laging mas malaki. Kung mahaba ang paghihirap mo, mas mahaba ang blessing na darating sa'yo. Maniwala ka lang at umasa at mag-antay, hindi tatakas. Kami, ang dami naming hirap sa buhay. Ang dami naming hirap sa pagmimisyon. Yung mga ini-enjoy namin ngayon na blessing, bunga ng paghihirap yan dito. Hindi kami tumakas. May mga panahon na nahuli ako sa Marikina, yung luma ko bang kotse. Sabi ko sa kanya, tuloy pa tayo. Bumili lang ako ng sibuyas, nahuli pa. Tumawid lang ako saglit, nahuli pa. Bayad ka ng magkano sa Marikina. Tuloy pa, ayawan na. Wala nang choice eh. Tuloy talaga eh. Wala nang choice. Once you're in, there's no way out. So tuloy kami. Ang dami naming hirap na dinaanan sa buhay, mga kapatid. Pagdating namin ng Pilipinas, wala kaming trabaho, wala kaming negosyo. Hindi na kami nakabalik na India, binan kami doon sa embassy. So nagpilit kami na maghanap ng pagkakakitaan dito, kung ano-anong pinasok namin, kung ano-anong binibenta namin. So hindi namin tinakasan, sinalubong namin yung bagyo. Kaya kung kami man ay lumilipad sa
ibabaw ng bagyo ngayon, galing din kami dito. Okay? Kung kami man nag-enjoy dito ngayon, galing din kami dyan. Mas malala pa. So ang ending dito, merong batas ang Israel na ang lupa mo hindi pwedeng mapunta sa iba. Every Jubilee, kailangan ibalik sa may-ari yung kanyang sinanlang lote o lupa 70 years or merong tinatawag na kinsman redeemer. Yung kinsman redeemer, nabenta lahat ng ari-arian mo. May malapit kang kamag-anak. May karapatan siyang tubusin yon para sa'yo. Sa kwentong ito, may malapit na kamag-anak si Elimelech bago si Boaz. So ang ginawa ni Boaz, tinawag niya yon at sinabi niya, nag-meeting sila, itong lupa ni Naomi na minana kay Elimelech, nakasanla lahat ito, yung mga ari-arian nila, wala lahat. Gusto mo bang tubusin? Ang tawag sa kanya, kinsman redeemer. Yung pinakamalapit na kamag-anak na manunubos. Sabi niya, yes. Pero pag ginawa mo yan, sabi ni Boaz, kasama mong tutubusin at pangangatawanan yung namatay na asawa ni Ruth, kailangan tanggapin mo rin si Ruth para yung lahi magpatuloy. Ay sabi niya, hindi. May pangarap pa ako sa buhay ko. So, ikaw na lang kung gusto mo. So, ang ending, si Boaz, tinubos lahat nung nawala kay Elimelech at kay Naomi, tinubos niya at kasama niyang tinubos si Ruth at yun ang napangasawa niya. So dito, the whole family of Naomi was redeemed and all that was lost was restored by Boaz. Ending. Ang genealogy of Jesus Christ, makikita niyo rito, Matthew 1, 3-6. And Judah the father of Perez, and Zerah by Tamar. Pag binasa niyo yung Matthew chapter 1, yung headings, verse 1, the genealogy of Jesus. Sa Tagalog, ang lahi ni Jesucristo. Ang lahi ni Jesucristo, ito. Si Judah, di ba? Jesus is the lion of the tribe of Judah. Kaya nga sabi ng mga pare, hindi yan galing sa Judah, hindi yan pinanganak sa Bethlehem, galing yan ng Galilee. Hindi lang nila alam yung storya. So si Jesus ay galing sa lahi ni Judah. So Judah the father of Perez and Zerah by Tamar. And Perez the father of Hezron. By the way, sino si Tamar? Si Tamar ay yung asawa ng anak ni Judah na namatay. Lahat ng napangasawa nitong Tamar namamatay. Naubos yung anak ni Judah. Kaya lang dahil may kultura ang bansang Israel na kailangan yung namatay, ituloy mo. Kaya nga doon sa Matthew, sabi nung mga tao kay Jesus, pag yung asawa namatay, 7 silang magkakapatid, tapos lahat namatay yung 7. Pagdating sa langit, sino ang asawa niya? Nabasa niyo yun? Sabi ni Jesus, hindi niyo naintindihan sinasabi niyo, sa langit magkakapatid na tayo. Sabi ni Jesus, para tayong mga anghel. So ganito ang kwento nun. So, si Tamar, walang anak. Namatay lahat ng anak ni Judah. So ang ginawa ni Tamar, may nagsulsul sa kanya, akitin mo yung biyanan mo. Akitin mo yung biyanan mo. Magpanggap kang prostitute para magkaroon ka ng anak. Pumunta siya doon ng gabi at yun nga nangyari, nabuntis siya. So, yung biyanan niya na si Judah, wala pong asawa to. Biyudo na rin. So, kaya lang, sa ganong konteksto, parang, uy, tabuyan na. So, iyon yung si Tamar. And then, Perez, the father of Hezron, and Hezron, the father of Ram, and Ram, the father of Aminadab, Aminadab, the father of Nashon, Nashon, the father of Salmon. And hindi po isda, indisda. Salmon, the father of Boaz. Ang tatay ni Boaz na napangasawa ni Ruth, si Salmon. Okay? At ang nanay ni Boaz, si Rahab. Yung prostitute na nagligtas kila Joshua doon sa 2 spies sa Wall of Jericho. Si Rahab. Okay? So, itong si Rahab ay professional prostitute. Si Tamar, napilitang mag-prostitute sa kanyang biyanan. So, ano masasabi niyo? And then, Boaz, the father of Obed, by Ruth. Si Boaz ngayon ay napangasawa si Ruth at ang anak nila si Obed. Si Ruth ay Moabites. Ang batas sa lumang tipan, ang mga Moabites hindi pwedeng sumama sa Assembly of God. Hindi pwedeng sumama sa Assembly of God's people. Hindi pwede.
Mga outcast yan. Mga rejected people yan. Kalaban natin yan. Tingnan nyo ha. And then sabi dito, Obed the father of Jesse, Jesse the father of David, the king. And David was the father of Solomon. So si David ang tatay ni Solomon by the wife of Uriah. Sino si Uriah? Si Uriah yung asawa ni Bathsheba na pinatumba ni David para makuha niya yung asawa na si Bathsheba. So si Bathsheba at si David nagkaroon ng anak ang pangalan Solomon. So tingnan nyo. Hindi binabanggit sa Bible ang mga pangalan ng babae. Hindi binanggit si Sarah. Hindi binanggit si Rebecca dito sa genealogy. Ang binanggit na mga pangalan ng babae ay yung mga questionable ang pagkatao. And according to the law, disqualified. Alam mo, tuwing binabasa ko to, namamangha ako sa grasya ng Diyos. Grabe. Kung naintindihan nyo to, ako naintindihan ko kasi, tinuturo ko sa inyo to, si Tamar, ang pangit ng buhay, ang pangit ng ginawa. Si Rahab, ang pangit ng buhay, sirang buhay. Sino pa? Si Ruth, pulubi, outcast, pangit ng buhay. Si Bathsheba, pangit ng buhay. Nangalun niya kay David. 5 pangalan lang ng babae ang binanggit sa genealogy of Jesus. Sa verse 16, Maria. Si Maria lang ang matino. Pero yung 4, maruruming babae. Pangit ang nakaraan. Pangit ang buhay. So, itong outcast na to, na si Ruth, ay naging grandmother of our Savior Jesus Christ, Lola. So, ito yon. Once you are redeemed, your past and your background is not important or not hindrance to God to bless you. Pag ikaw tinubos ng Diyos, pinatawad, sumunod ka, hindi na importante kung ano yung nakalipas mo. Hindi na importante kung anong nakaraan mo. Ang tinitingnan ng Diyos, ano ka ngayon at ano ka magiging bukas. Kaya pag sinabi ng mga tao, ganyan ka noon eh. Ako pag sinabi, adik yan, ganyan. Natutuwa ako na alam nila yung kaibahan. Hindi ako nagagalit. Kasi pag sinabi nila, loko-loko yung pastor niya. Tama ka, tama. Hindi lang loko-loko, sobrang loko-loko. Tama po kayo. Tama. Pero binago na ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos yung ngayon at bukas, hindi yung nakaraan mo. Bathsheba, Rahab, Tamar, Ruth, pangit ang nakaraan. Pero dyan ang galing ang tagapagligtas natin. Dyan galing si Jesus sa mga yan. Mga lola niya yan. Ayon sa batas, they are disqualified by the law, but made qualified by grace. Sa awa ng Diyos, yung mga hindi qualified, naging qualified. Yung hindi dapat nakasulat ang pangalan doon, nakasulat. Dapat si Rebecca, dapat si Sarah eh. Sino pa yung magagaling na babae sa Bible? Dapat sila nakasulat, pero wala sila doon. Ang nakasulat yung hindi magandang nakaraan, hindi magandang buhay, para pakita sa atin ng Diyos na kahit ano pang pinanggalingan mo, pwede kang gamitin ng Diyos at pagpalain ngayon. Sabi mo sa katabi mo, walang pakialam si Lord sa nakaraan mo. Ang gusto ni Lord nyo ngayon at bukas mo, ayusin mo. Amen? Walang pakialam. Kaya ito, tuwing binabasa ko ito at pinag-aaralan ko, grabe si Lord. Nakakamangha, nakakabilib talaga, sobra. So from calamity, sorrow, bitterness, and poverty, God turned their lives into a life of favor, blessing, and redemption by using Boaz, their kinsman redeemer. Sa ating panahon ngayon, ang kinsman redeemer natin si Jesus. Kaya nga, nung naghanap ang Diyos ng solusyon sa kasalanan ng tao, hindi anghel ang pinadala niya. Kasi ang pinakamalapit sa tao, Diyos, God, human, angels. Pag sinabing kinsman redeemer, yung pinakamalapit, nakamag-anak. Kaya nga sabi ng Psalm 8, what is a man that thou art mindful of him? Ano ang tao? Bakit mahalaga sa'yo? Ang sagot ni David, ginawa mo ang taong mas mababa lang ng konti sa'yo. God, human, angels. Hindi pwedeng maging manunubos ang anghel kasi malayo, mas malapit tayo sa Diyos. Kaya ang Diyos bumaba at nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus Christ. Siya lang ang may karapatang tumubos. Si Jesus ang ating kinsman redeemer. At pag tinubos tayo ng Diyos, lahat ng pangit sa buhay natin, He will make all things beautiful. Amen? Last verse, sabi dito, but the law came to increase and expand the awareness of the trespass
by defining and unmasking sin. But where sin increased, God's remarkable, gracious gift of grace, His unmerited favor, has surpassed it and increased all the more. Where sin abound, grace abounds more. Mas mataas ang grace sa law. May batas, pero ang grace mas mataas sa batas. Si Bathsheba, si Rahab, si Ruth, si Tamar, hindi pwede. Disqualified by the law. Pero by grace, naging qualified sila. Lahat tayo disqualified by the law dahil lahat tayo makasalanan. But by grace, we are qualified to be children of God. Amen? Palakpakan natin si Lord. Tayo. Ang bait ng Diyos. Pakabuti niya. Wala tayong karapatan, wala tayong karapat-dapat na iharap sa Kanya para sabihin maging anak tayo ng Diyos. Pero siya lahat ang gumawa, no? Kaya walang sirang buhay, walang pangit na buhay sa Diyos, kaya niyang pagandahin. Walang pangit na karanasan, walang mahirap na karanasan. Pag inalay mo sa Diyos, He will make all things beautiful. Amen? Di ba? Kinanta natin kanina, out of ashes, He can make beautiful things. Sino po dito yung ngayon lang naka-attend? First time? Meron po ba? Pwede po kayong bumaba dito. Pag-pray ko po kayo, tapos na tayo. Guide lang kayo ng mga usher natin. At kung may gamit kayo, bitbitin nyo na. Before we close in prayer, punta lang po kayo dito. Ayan. Samahan na lang kayo ng mga nag-invite sa inyo kung meron. Sige po. Punta po kayo dito sa harap. At harap kayo sa akin. Ayan. Kaya sa Diyos, laging may pag-asa. Pag lalayo ka sa Diyos, lalayo ka sa tahanan ng Diyos, gugulo buhay mo. Nalalayo ka sa pag-asa, but the moment you come back to Him, the moment na bumalik po tayo kay Lord, hindi po religion ang pinopromote namin dito sa grupong to. Dahil nasubukan na namin halos lahat ng relihiyon, lalo ako sa Pilipinas, wala talaga nangyari. Parang nagtakip ka lang ng dahon. Ang Diyos, tinatakpan niya yung kasalanan natin sa pamamagitan ng sacrifice niya. So, walang pangit, walang sirang buhay kay Lord, basta inalay mo ang buhay na walang kwenta, nagkakaroon ng kwento. Pag binigay natin kay Lord. At ang buhay na nasa Panginoon, dadaan man sa pagsubok at hirap, pero sa dulo yan, tagumpay pa rin. Dahil ang Diyos natin, God of happy ending. Kaya, simulan po natin yan kay Jesus. Sa lahat ng nandirito ngayon, welcome po kayo sa Juhia, yung pangalan namin Juhia, na sinasabi ko nga hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay yung tinuturo namin, Bible lang, at si Jesus lang ang pag-asa nating lahat. Si Jesus lang yun namatay sa krus, wala nang iba. Siya lang yung taga-tubos natin. Kagaya ng kwento dito, kailangan ng manunubos, at sa atin, ang manunubos natin si Kristo. So tanggapin po natin siya sa puso natin. Pwede po tayong yumuko lahat. Tayo po'y pumikit. And as we bow our head and close our eyes, taas po natin yung isang kamay natin sa Diyos. Simbolo na, Lord, andito ako. Yung pinagdaanan ng kwento, malamang yung iba rito dumadaan din sa hirap. Hindi man famine, pero may problemang dinadaanan. At hindi tayo magtatagumpay apart from God. Hindi tayo magtatagumpay kung malayo tayo sa Diyos. Sa oras na ito, kailangan nating ilapit lahat ng sitwasyon natin, problema natin, buhay natin sa Kanya, dahil sa Kanya lang merong pag-asa. Ang pinaka-safe na lugar sa mundong ito, hindi sa abroad, hindi sa Pilipinas, kundi na sa sentro ng kalooban ng Diyos. And as we bow our head and close our eyes, sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. At wala po akong magagawa. Para iligtas, para ayusin, o baguhin ang aking sarili, ang aking buhay. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus. Naghirap para kami ay hindi maghirap habang buhay. Kung meron mang pinagdadaan ng problema,
pinagdadaanang ito'y pansamantala lang. ito'y pansamantala. Kaya Lord, I pray, Kaya Lord, pumasok ka sa puso ko, pumasok ka sa puso ko, sa buhay ko, sa buhay ko, na sa pagdaan ko sa problemang ito, sa pagdaan ko sa problemang ito, kasama kita. kasama kita. Magtatagumpay ako, Magtatagumpay ako, lalagpasan ko to lalagpasan ko ito, ng may katagumpayan. may katagumpayan. Salamat Lord Salamat Lord sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad mo, at sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan, na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking Ito dalangin po ang aking dalangin. sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede niyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, dalangin ko sa lahat ng lumapit dito sa harapan, mula dito hanggang doon sa taas. Kilalang kilala mo kami, walang bagay na nalilingid sa iyo. Bawat luha, bawat patak ng luha, bawat sakit na nararamdaman, hirap, alam mo yon. Hindi ka na surprise, Panginoon, sa mga dinadaanan namin. Lalo na kung anak mo na kami. Lord, this is part of life. At alam namin, pagkasama ka namin, hindi laging ganito. Walang bagyo na nananatili sa buong taon. Lahat ng bagyo dumadating, lumilipas. Dalangin ko sa lahat ng bagyong dinadaanan ng bawat isa, matuto kaming sumalubong dito because this is the shortest way. Matuto kaming ipasa yung mga pagsubok na kasama ka, Panginoon, dahil ito yung shortest way. Yung paghihirap namin tumatagal dahil tumatakas kami. Yung paghihirap namin tumatagal dahil tumatakbo kami. Pero kung sasalubungin namin ito ng may pananampalataya, kasama ka, Lord, matatapos ang lahat ng ito. Hindi mo kalooban na maghirap kami. Hindi mo kalooban na mahirapan at mamroblema kami ng matagal. Lord, ito ay pansamantala lang. Kagaya ng ginawa ng mga kwento dito, Panginoon, yung pansamantala naging matagal, umabot ng 10 years. Hindi mo yon intention na maging 10 years. Sila may gawa nun. Kaya tulungan mo kami sa anumang mga pagsubok, sa mga kalamidad, pamin na dinadaanan namin, problema. Lord, makapasa agad kami at nang maranasan namin ang pagpapala mo. Kaya sa loob ng linggong ito, hayaan mo lahat ng aming natutunan, ma-apply namin at makaranas na agad kami ng breakthrough, ng blessing mo sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat, pagpalain mong bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po.